17 ngang tao ang naging pangulo ng ating bansang Pilipinas. 13 nga sa kanila ipumanaw na. 3 nga sa kanila ay namatay habang aktwal silang nanunungkulan. 2 naman sa kanila ay namatay pa sa ibang bansa, malayo sa ating bansa. So sino nga sa kanila ang namatay dahil sa aksidente? Sino nga ang namatay dahil sa sakit? At sino kaya ang buhay pa hanggang ngayon? So sa video natin na ito, dadaanan natin ang bawat isa. Mula nga kay Emilio Aguinaldo hanggang sa kasalukuyan. So kung gusto mo nga ng mga ganitong content, ay huwag namang kalimutang mag-subscribe. Tara, simulan natin. Magsisimula nga tayo kay Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas. Siya ang pinakamatandang pangulo na namatay. Nasa edad na 94 noong 1964 dahil sa katandaan. Susunod nga dito ay si Manuel L. Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth. Sa gitna ng World War II, napilitan siya mag-exile sa US. Doon sa Saranac Lake, New York, siya namatay dahil sa tuberculosis. Hindi na niya nakita ang katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang nasa ilalim ng Japanese occupation, si Joseph P. Laurel ang naging pangulo ng Second Republic. Namatay siya noong 1959 dahil sa cerebral hemorrhage. Pagkatapos nga ng digmaan, si Sergio Osmeña ang pumalit kay Quezon. Namatay siya noong 1961 dahil sa pulmonary edema. So papasok nga tayo sa isa sa mga pinakadramatic na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. 3 nga sunod-sunod na pangulo ang pumanaw habang aktwal silang nanunungkulan. Una nga dito ay si Manuel Rojas, ang unang pangulo ng Malayang Republika. Namatay siya dahil sa heart attack sa Angeles, Pampanga, habang pangulo pa siya noon. Sumunod nga dito ay si Elpidio Quirino na pumalit kay Rojas. Siya rin ay namatay dahil sa heart attack sa Quezon City. Isa sa pinakakilalang trahedya sa kasaysayan natin, si Ramon Magsaysay, kilala bilang idolo ng masa. Biglang namatay si Magsaysay dahil sa aksidente ng eroplano sa Balamban, Cebu noong 1957 habang pangulo pa siya sa edad na 49 lamang. Siya ang pinakabatang pangulo na namatay habang nanunungkulan. Si Carlos P. Garcia naman namatay noong 1971 dahil rin sa heart attack. Si Diosdado Macapagal na namatay noong 1997 dahil sa cardiac arrest. At syempre hindi natin maaaring hindi banggitin si Ferdinand Marcos Sr., ang pinakamahabang nanungkulang pangulo sa kasaysayan. Pagkatapos siyang patalsikin sa EDSA People Power Revolution noong 1986, napilitan siya mag-exile sa Hawaii, USA. Doon siya namatay noong 1989 dahil sa komplikasyon ng systemic lupus erythematosus, kung tama ang pronunciation ko, kidney failure at problema sa puso. Ang pangalawang pangulo na namatay sa ibang bansa, kasunod nga ni Manuel L. Quezon. Si Corazon Aquino naman ang unang babaeng pangulo at ang sumalo kay Marcos ay namatay noong 2009 dahil naman sa colon cancer. Si Fidel B. Ramos ang pinakahuling pangulong pumanaw noon lamang 2022 dahil nga sa komplikasyon sa COVID-19. At si Benigno Noynoy Aquino III ay namatay noong 2021 dahil naman sa renal disease bunga ng diabetes. So sa kasalukuyan, 4 sa mga dating pangulo ay nabubuhay pa. Sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, at Rodrigo Duterte. Habang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ang kasalukuyang pangulo ng Pinas. So kapansin-pansin nga sa karamihan sa kanila ay namatay dahil sa sakit sa puso o mga komplikasyon ng organs. At isa lamang nga ang namatay dahil sa aksidente, si Ramon Magsaysay. Pero bawat isa sa kanila, sa kanya-kanyang paraan, ay bahagi ng malaking kwento na ang Pilipinas. So kung may natutunan kang bago dito, ay huwag namang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video. Maraming salamat.